Sa mga nagsasabi na devil daw si Pangulong Rodrigo Duterte at Lord sa mga lahat ng drug lord, panoorin nyo itong video na to kung may katotohanan yung mga sinasabi nyong panghusga kay Pangulong Rodrigo Duterte at paninira kay Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin nyo po itong video na to nang malaman nyo po. So ayan, panoorin yung sinasabi nyong devil na tao. Panoorin yung maigi. Ayan, tumalikod na po. Tumalikod. Ayan, at hindi mapigilan yung sarili. Umiyak po. Umiyak po si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po niya na pigilan yung naramdaman niya na awa sa mga batang may sakit. Ganon kamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kabataan o mga bata, lalo na may mga sakit. Tapos sasabihin nyo na devil si Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo, kaya nyo bang gawin yung ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte? So ayan, napanood yung video na yan. Ganon po ba yung devil na sinasabi nyo? Ganon po ba? Umiiyak na nakikita niya mga bata na may mga sakit, may mga kanser. Naramdam niya ang naramdaman ng mga bata. Awang-awa po si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga batang may sakit. Awang-awa po siya. Tapos yan po ang sabihin niyo sa kanya na isa siyang devil. Yan po ba ang nasa isipan niyo? Hindi niyo ba nakikita yung mga ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya ginagawa na yung drug on war sa Pilipinas dahil ayaw niya na mapahamak ang mga kabataan sa Pilipinas sa droga. Yun po ang gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte rin, na aawa po siya sa mga bata dahil mahal na mahal po niya ang mga bata. Ganun po si Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos sabihin nyo pa, Lord sa lahat ng drug lord si Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang gumagawa-gawa kayo ng kwento para masira lang ang mga Duterte. Sa totoo lang, sila po ang nakakatulong sa mga krimen sa Pilipinas. Tingnan nyo mga kababayan, mga idol, pakinggan nyo po yung mga balita ngayon. Sunod-sunod ko pong napanood o napakinggan yung mga pangyayari sa balita na hindi po katanggap-tanggap. Yung mga babae, sinasamantalahan, mga bata. Kinig sa mga balita mga idol, o kaya manood kayo sa mga balita mga idol sa TV nyo. Diyan yung makakita na bumabalik na po ang mga masasama. Ang kawawa nga, mga bata, mga babae. Yan, napapanood ko mga idol sa balita. Ganon katindi na naman ang nangyayari ngayon nung mula bumaba si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-pangulo. Nagsilabasa na po mga idol ang mga masasama. Nagsilabasa na po. Tapos itong mga gustong pabagsakin ang mga Duterte, kung ano-ano na lang paninira ang ginagawa nila. Pero hayaan natin mga idol, malapit na po babaliktad ang sitwasyon. Malapit na po. Malapit na po yan. Nagtitimpi lang po talaga sila. Nagtitimpi lang po talaga sila ni VP Sara at Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin nyo, sa pagtitimpi nila, kahit dinidikdik sila, sinasabi lang ni VP Sara na itigil nyo na yung investigasyon dahil nakakasira po yan sa trabaho. Nakakasira po sa trabaho dahil ang gusto ni VP Sara na magtrabaho para sa bayan. Hindi yung ano-ano ang ginagawa at pang-imbestiga din sa OVP. Yan lang naman po ang pakiusap ni VP Sara Duterte na itigil nyo yan. Pag natigil nyo yan, di tahimik na sana. Walang gulo ang nangyayari ngayon. Kung ipinatigil yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaso hindi niya kayang mapatigil eh. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang pagsabihan yung mga quadcom na yan. Kung pinatigil lang yan, walang gulo na mangyayari ngayon mga idol. Kasi hindi po naghahabol ng mga Duterte na aagawan nila ng pwesto si BBM. Pero kung talang ituloy-tuloy nila yan sa pangdidikdik ng mga Duterte at gusto talaga nilang ipitin at ipakulong yung buong pamilya, nako, baka babaliktad na po talaga ang sitwasyon mga idol. Ang sinabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa namibigay sila ng pamasko sa mga tao sa Davao, na baka sa pangatlong tayo nila doon sa stage ay presidente na po si VP Sara Duterte. Ganun po mga idol. Ganun po. Kaya kapag hindi nila po ititigil yan, maniwala kay mga idol, kikilos na po si Pangulong Rodrigo Duterte para sa anak niya. Hindi naman po papayag yung ama na talagang dinidikdik ang anak niya. Alam niya, inaapi, pinagtulungan, sinabi niya na inaapi yung anak niya. Alam niya yan, pero nagtitimpi lang po sila. Pero kapag napuno na po talaga yung salok o pasensya ni Pangulong Rodrigo Duterte,
Diyan natin malalaman mga idol. Dahil biruin mo, yung alumni ng mga PMER, kinuha siyang guest doon mga idol. Ganon mga idol kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga retired general. Ewan ko ngayon ano nangyayari ngayon. Titimpi lang yan sila mga idol. Biruin mo, yung taong nagmamahal sa bayan, yung taong nagmamahal sa mga kabataan at iniiwas niya sa druga, yun pa ang hinahabol ngayon at yun pa ang ipapakulong ngayon. Kaya tuwang-tuwa yung mga masasamang tao ngayon naglalabasan dahil parang pinuprotektahan na po sila dahil kapag may mawala sa kanila o mamatay sa kanila, iimbestigahan kaagad yung pulis bakit yung pinatayan. Tapos magiging witness pa yan. Grabe mga idol. Grabe, nakakadismaya po talaga yung mga pangyayari ngayon. Sino pa yung nagmamahal o talagang nagmamahal sa bayan? Yun pa ang gustong ipakulong. Napakahaba nga ng pasensya dahil nanahimik lang si Pangulong Rodrigo Duterte nang iniipit na nila si VP Sara. Pinagtutulong-tulungan. Pero ngayon, hindi na yan sila papayag. Tandaan nyo po mga idol, sa sunod na taon, pag ituloy-tuloy pa rin nila yung pang-iipit sa mga Duterte, pagdasal natin mga idol, babaliktad na po ang sitwasyon. At sila naman po ang hahabulin ng batas. Sila naman po, kaya nakadismaya po talaga mga idol. So yun lang mga idol. Kaya sana bago lang kayo sa channel ko, sana kalimutan mag-subscribe mga idol para dumami po tayo dito sa channel ko. Solid po tayo mga idol. Ingat po at God bless po sa inyo. Happy New Year mga idol.